Mga kababayan, mga kalingap, isang tanong lang. Kung pera lang ang habol ng isang tao, maglalabas ba siya ng milyon para magpatayo ng bahay ng ibang tao? At isa pa. Kung scripted lang ang pagtulong, bakit hanggang ngayon, may mga pamilyang umiiyak sa tuwa dahil unang beses nilang natulugan ang sariling bahay? Kasi ang totoo, madaling bumatikos sa social media. Madaling magsabi ng content lang yan. Pero hindi madaling baguhin ang buhay ng isang mahirap na pamilya. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung post na nagsasabing, saan ka makakakita ng charity vlogger na kayang magpabahay ng ganito karami at kadaganda? Only in Team Kalingap. At alam nyo, maraming natamaan dito. Maraming napaisip. At maraming bumatikos. Pero bakit nga ba parang hirap tanggapin ng iba kapag may taong gumagawa ng mabuti? Mga kaibigan, tingnan nyo yung nasa larawan. Hindi lang simpleng litrato yan. Hindi lang before and after. Ang nakikita ng iba bahay. Pero ang nakikita ng mahihirap, pag-asa. Yung dating tagpi-tagpinyero naging konkretong tahanan. Yung dating natutulog habang tumutulo ang ulan, ngayon may maayos ng bubong. Yung dating takot kapag may bagyo, ngayon may seguridad na. At aminin man natin o hindi, hindi lahat kayang gawin yan. Ngayon ito ang real talk. Bakit kapag tumutulong ang Team Kalingap, laging may issue? Kapag tumulong, sasabihin for views. Kapag nagbigay ng bahay, sasabihin baka may kapalit. Kapag dalaga ang tinulungan, sasabihin may motibo. Grabe no? Parang sa panahon ngayon, mas mabilis pa ang duda kaysa appreciation. At ito ang tanong ko sa mga bumabatikos. Kung mali ang pagtulong, nasaan yung tama? Kung may masama silang ginagawa, bakit may mga pamilya na totoong nababago ang buhay? Hindi naman kasi kayang pekiin ang luha ng isang inang unang beses magkakaroon ng matinong bahay. Hindi mo mapaplastik ang saya ng batang dati nakatapak sa putik pero ngayon may sariling kwarto na. Yan ang hindi kayang tapatan ng paninira. Alam nyo kung ano minsan ang masakit? Yung mismong mga taong walang naitulong, sila pa yung pinakamalakas manghusga. Walang ambag. Walang naipatayong bahay. Walang natulungang pamilya. Pero ang lakas magsalita na parang sila ang gumagastos. At minsan mapapaisip ka talaga. Ganun na ba kahirap suportahan ang kabutihan? Hindi naman kailangang sambahin ang Team Kalingap. Hindi rin kailangang paniwalaan lahat. Pero sana bago bumatikos, tingnan muna ang resulta. Kasi habang ang iba busy sa paninira, may pamilya namang busy umiyak sa tuwa dahil nabago ang buhay nila. At eto pa. May mga nagsasabi, galing lang naman sa sponsors yan. Okay. Sabihin na nating may sponsors. Pero alam nyo ang nakakabilib? Sa kabila ng issue, tuloy pa rin ang Team Kalingap. Sa kabila ng bashers, may napapabahay pa rin. Sa kabila ng paninira, may natutulungan pa rin. At dun mo masasabi na, kapag ang intensyon mo ay tumulong, hindi ka basta mapapatigil ng ingay ng mga taong wala namang ambag. Ito pa ang hindi maintindihan ng iba. Hindi porke tumutulong ka, kailangan perpekto ka na. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat may kahinaan. Pero iba pa rin yung taong kahit may pagkukulang may nagagawa pa ring mabuti para sa kapwa. At minsan, mas pipiliin ko pang suportahan ang taong may pagkakamali pero may natutulungan. Kaysa sa taong akala mo banal pero puro paninira lang naman ang ambag. Masakit? Pero real talk yan. At para sa mga supporters ng Team Kalingap, huwag kayong mapagod suportahan ang kabutihan. Kasi sa panahon ngayon, bihira na yung taong handang gumastos, magpagod at maglaan ng oras para sa mahihirap. At para naman sa mga bashers, hindi masamang magtanong. Hindi masamang maging mapanuri. Pero sana huwag nating hayaang ang galit o inggit ang manaig kaysa katotohanan. Kasi sa dulo ng araw, mas importante pa rin yung pamilyang may bahay na ngayon. Yung batang hindi na nababasa ng ulan. Yung inang may maayos ng tulugan ang mga anak niya. Yan ang tunay na panalo. At tandaan nyo ito mga kababayan. Madaling sirain ang pangalan ng tao sa internet. Isang post lang, isang issue lang, isang video lang. Pero hindi madaling bumuo ng pangarap ng mahihirap. Kaya bago tayo bumatikos, tanungin muna natin ang sarili natin. Tayo ba, may natulungan na rin bang ganito? Dahil sa mundong puno ng reklamo, napakalaking bagay na may mga taong pinipiling tumulong. Ako si inyong lingkod. At ito ang commentary na hindi para manira, kundi para ipaalala na minsan, sa gitna ng ingay ng social media, may mga totoong buhay na tahimik na nababago.